Sa isang liblib na isla sa baybayin ng Scotland, nakatira mag-isa si Michael kasama ang kanyang aso. Minsan sa isang linggo, dinadalhan siya ni Jessie at ng kanyang tiyuhin ng mga supply, gayunpaman, lagi silang iniiwasan ni Michael. Isang araw, nang iwan ni Jessie ang kahon sa bahay, nag-iwan din siya ng isang maliit na regalo. Nang makaalis na ang bangka, kinuha ni Michael ang kahon at iniwan ang regalo sa sahig. Ginugol niya ang natitirang araw sa pag-inom at paglalaro ng chess laban sa kanyang sarili. Nang sumunod na linggo, nilabag ni Jessie ang patakaran sa pamamagitan ng pagkatok sa kanyang pinto. Pinagalitan siya ni Michael habang kinukuha niya ang bagong kahon at sinubukang isara ang pinto, ngunit pinigilan ito ni Jessie gamit ang kanyang paa at muling ibinigay ang regalo. Tinanong ni Jessie kung bakit hindi niya sila binabati, ngunit sa halip na sumagot, inalis ni Michael ang kanyang paa at isinara ang pinto. Sumigaw si Jessie na hindi siya natatakot sa kanya bago umalis. Naiwan muli ang regalo sa pintuan. Sa bangka, nakarinig ang tiyuhin ng mga alerto tungkol sa isang malakas na bagyo na paparating. Dumilim na ang langit at ang mga alon ay lalong nagiging marahas. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nagawa ni Jessie na sumakay sa kanyang bangka at nagsimulang magsagwan, ngunit agad na tinangay ng alon ang kanyang sagwan at itinulak siya sa tubig. Gusto siyang tulungan ng kanyang tiyuhin, gayunpaman, itinutulak din ng mga alon ang kanyang bangka. Sa isla, umuungol ang aso habang nakatingin sa bintana, dahilan para mapansin ni Michael ang nangyayari. Habang tumatakbo siya palabas ng bahay, aksidente niyang nasipa ang regalo. Sumakay si Michael sa kanyang bangka at nag-slide pababa sa plataporma upang maabot ang tubig, pagkatapos ay binuksan ng makina upang mabilis na gumalaw. Nagawa ni Jessie na muling lumutang, ngunit ang kanyang mga binti ay naipit sa lambat, kaya hindi siya makalangoy. Muli siyang itinulak ng mga alon sa ilalim ng tubig at nawalan siya ng malay. Pagkatapos, tumalon si Michael sa tubig at kinalas ang lambat upang tuluyang makalaya si Jessie. Gusto rin niyang iligtas ang tiyuhin ni Jessie, ngunit sa kasamaang palad, nalunod ito matapos itong ikulong ng mga alon sa kanyang bangka. Dinala ni Michael si Jessie sa sarili niyang bangka at nagsimulang magsagawa ng CPR hanggang sa huminga itong muli. Kinagabihan, nagising si Jessie sa kama ni Michael. Hinanap niya ang kanyang tiyuhin, kaya kinailangang sabihin ni Michael ang nangyari, dahilan para umiyak siya. Hindi umalis si Jessie sa kama buong araw at natulog si Michael sa sopa. Kinabukasan, ginamot ni Michael ang bukong-bukong ni Jessie na namamaga at may mga hiwa mula sa lambat. Tinanong siya ni Jessie kung bakit hindi pa siya tumatawag ng pulis at iniisip kung may nakakaalam na naroon siya, ngunit sinabihan lamang siya ni Michael na magpahinga. Habang kumukuha siya ng inumin, nagalit si Jessie at hiniling na ibalik siya sa mainland, sinabing hahanapin siya ng kanyang pamilya. Gayunpaman, alam ni Michael na wala siyang pamilya, namatay ang kanyang ina at hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Pagkalabas ni Michael, umalis si Jessie sa kama at desperadong hinalughog ang kanyang mesa hanggang sa makakita siya ng kutsilyo. Narinig niya itong paparating, kaya nagmadali siyang bumalik sa kama at itinago ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan. Nang gabing iyon, nagising si Michael sa mga ingay na ginagawa ni Jessie dahil binabangungot ito. Sinubukan niyang tingnan siya, ngunit nang hawakan niya ang braso nito, nagising ang babae at pinagbantaan siya ng kutsilyo. Sinabi ni Michael sa kanya na panaginip lang ito at tinuruan siya kung paano gumamit ng kutsilyo ng tama. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na inalagaan ni Michael si Jessie. Binubuhat niya ito sa banyo, naghahanda ng pagkain, at ginagamot ang kanyang mga pinsala. Kalaunan ay nakapaglakad si Jessie sa labas at nakipag-bonding sa aso na ikinatuwa ni Michael. Isang hapon, tinanong siya ni Jessie kung paano niya nakilala ang kanyang pamilya, kaya isiniwalat ni Michael na sila ng tiyuhin nito ay magkasamang naglingkod sa Royal Marines. Napagtanto ni Jessie na hindi niya alam ang pangalan niya, ngunit tumanggi si Michael na ibahagi ito. Nang sabihin ni Michael na walang pangalan ng aso, nagpa siya si Jessie na tawagin itong Jack. Pagkatapos ay nagkomento si Jessie sa mga galaw ni Michael sa chess na nagpapakitang mahusay itong maglaro. Nagpa siya si Michael na suriin ang kanyang bukong-bukong at napansin niyang may impeksyon ito, ngunit tumanggi siyang pumunta sa ospital at nangakong kukunin ang mga kailangan. Pagkaalis ni Michael sakay ng kanyang bangka, tiningnan ni Jessie ang kanyang mesa at natuklasang iginuhit niya siya kasama si Jack. Nang buksan niya ang drawer, napansin niyang binuksan pala ni Michael ang regalo. Isa itong snow globe na may lighthouse tulad ng nasa isla. Sa London, ginigisa ng komite ng gobyerno si Manafort dahil sa illegal na paggamit ng kanyang surveillance program na tinatawag na Thea. Ang programang ito ay may access sa bawat telepono at kamera sa UK upang mangolekta at mag-imbak ng impormasyon. Sinubukan ni Manafort na ipagtanggol ang Thea, sinabing napigilan nito ang malaking bilang ng mga pag-atake at humantong sa pagkilala sa maraming terorista. Pagkatapos ng pagdinig, nakipagkita si Manafort sa punong ministro upang talakayin kung paano ang pagbagsak ng Thea program ay isang pambansang kahihiyan para sa gobyerno. Pinatay ng punong ministro ang recording device sa kanyang mesa at nagpanukala ng isang kasunduan. Tatanggalin si Manafort sa paningin ng publiko upang magkunwaring nagpapakita ng pananagutan ng gobyerno at ang kanyang protege, si Roberta, ang papalit. Bilang kapalit, papayagan si Manafort na magtago at patakbuhin ang Thea program ng palihim.
Pumayag si Manafort at binati siya ng punong ministro sa kanyang pagreretiro. Sa Scotland, pumunta si Michael sa pharmacy at sinubukang iwasan ang lahat ng kamera habang namimili. Pagkatapos ay pumunta siya sa tindahan ng damit at siniguradong iwasan muli ang lahat ng kamera, kaya naman, kinuha niya ang pinakamalapit na damit sa halip na maghanap ng damit na akma. Nang umalis siya, naglakad siya sa likuran ng ilang mga kabataang babae na nagse-selfie. Nakuna ng kamera ang kanyang mukha at di nagtagal ay minarkahan siya ng THEA program bilang isang marahas na terorista. Ang protege ni Manafort na si Roberta ay nagpadala ng assault team para tugisin siya. Sa isla, binendahan ni Michael ng maayos ang bukong-bukong ni Jessie at binigyan ito ng ilang candy na may kasamang gamot. Ibinigay din niya rito ang mga damit at nakakagulat na nagkasya ang mga ito. Nang gabing iyon, nag-ambala ang kanilang hapunan ni Michael nang makarinig siya ng ingay sa labas. Ginamit niya ang binocular para mag-imbestiga at nakita ang isang bangkang paparating sa isla. Sinabihan ni Michael si Jessie na ikulong ang sarili sa banyo at huwag gumawa ng kahit anong ingay hanggang sa siya ay bumalik. Kumuha siya ng kutsilyo bago pumunta sa banyo at kumuha rin si Michael ng patalim bago tumakbo palabas para ihanda ang mga gamit. Habang bumababa ang mga sundalo sa bangka at nagsimulang lumapit sa bahay, pinuto ni Michael ang isang lubid na naghagis ng malaking bato pababa ng burol at ini-activate ang lambat na nakahuli sa isa sa mga lalaki para hilahin siya sa ilalim ng tubig. Pagkatapos, binuksan ni Michael ang napakaliwanag na mga ilaw, nabulag ang mga sundalo dahil nakasuot sila ng night vision gear. Agad nila itong hinubad at nagpaputok nang makita nila si Michael na tumatakbo sa malapit. Dahil nagawa niyang tumakbo sa unahan, nagpa siya ang isang sundalo na habulin siya paakyat ng burol. Binulaga siya ni Michael mula sa likuran sa pamamagitan ng pagbasag ng lampara sa ulo ng lalaki bago ito binaril ng flare para sunugin. Di nagtagal, isa pang sundalo ang nakarating sa burol, kaya't naghagis ng bato si Michael para gumawa ng distraction. Pagkatapos ay sinaksak niya ang lalaki at inihagis ito sa karagatan. Samantala, isa pang sundalo ang biglang pumasok sa bahay at agad siyang inatake ni Jack. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, binaril ng sundalo si Jack para patayin ito. Pagkatapos ay sinipan ng lalaki ang pinto ng banyo at madaling dinisarmahan si Jessie bago ito dinakip at dinala palayo. Sa garahe, hinahanap ng isang sundalo si Michael na nag-activate ng isa pang bitag na tumusok sa lalaki gamit ang kawit. Itinali niya ang lubid para maiwang nakabitin ng lalaki at nagtago. Di nagtagal, isa pang sundalo ang dumating at sinalakay siya ni Michael para disarmahan bago siya nilabanan ng mano-mano. Nagawa niyang saksakin ng sundalo ng ilang beses, ngunit patuloy pa rin ang lalaki sa pakikipaglaban. Hinampas siya ni Michael ng sagwan para matumba, pagkatapos ay itinulak niya ang sagwan sa leeg nito para patayin ito. Sa sandaling iyon, narinig ni Michael ang sigaw ni Jessie. Kinuha niya ang baril ng patay na sundalo at nagpaputok, tinamaan ng kidnapper sa binti para matumba ito. Dahil wala si Jessie sa daan, binaril ni Michael ang huling sundalo hanggang sa mamatay. Sa mas malapitang tingin, natuklasan na nagre-record ang sundalo, kaya kinuha ni Michael ang kanyang kagamitan at sinabihan si Jessie na maghintay sandali. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay at natuklasan na patay na si Jack, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang alaga bago kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang isang misteryosong kaibigan para sabihing papunta na ito dala ang mga bagahe at pagkatapos ng pag-uusap, tinanggal niya ang baterya ng telepono. Sunod, sumakay sina Michael at Jessie sa bangka ng sundalo at umalis sa isla. Di nagtagal, napagtanto ni Roberta na natalo na ang kanyang mga sundalo, kaya nagpadala siya ng special agent at sinabihan ng kanyang koponan na alamin kung sino si Jessie. Kinaumagahan, nakarating sina Jessie at Michael sa Scotland at napansin ni Jessie na dumudugo si Michael, ngunit tiniyak niya sa kanya na maayos siya. Maingat silang naglibot sa bayan hanggang sa nakahanap sila ng sasakyan na magagamit nila, ngunit kakailanganin nila ang mga susi. Tinuruan ni Michael si Jessie kung paano gumamit ng baril at hiniling sa kanya na magbantay habang pumupuslit siya sa bahay. Sa loob, hinanap ni Michael ang mga susi ng kotse, ngunit nakita siya ng isang batang lalaki. Biglang sumulpot ang may-ari ng bahay sa pinto at itinutok ang baril kay Michael. Gayunpaman, sinurpresa siya ni Jessie mula sa likuran at pinilit ang lalaki na tulungan si Michael sa kanyang pinsala. Samantala, may balita mula sa isang technician sa koponan ni Roberta. Peke ang terrorist profile na nakita nila kanina, nakaprogram ito na mag-pop up tuwing may isang partikular na mukha na lilitaw sa camera. Kung sino man ang gumawa nito ay gumamit ng self-deleting code, ngunit nagawa itong mabasa ng technician. Ngayon, nasa screen na ang profile ni Michael at sinasabing napatay siya sa labanan. Matapos ituro ni Roberta na may isang taong sinusubukang pilitin silang patayin ng sarili nilang mga tao, sinubukan ng technician na i-access ang mission log ni Michael, ngunit sinabi ng computer na wala ang file. Sa sandaling iyon, na-pick up ng computer ang isang tawag sa 911 mula sa isang batang lalaki sa Scotland na ang ama ay dinakip ng isang lalaki at isang babae. Agad na nagpadala si Roberta ng isa pang team kasama ang ahente na tinawagan niya kanina. Samantala, ginamit ni Manafort ang kanyang software upang subaybayan ang lahat. Sinuri niya ang mga recording ng sundalo at natakot nang matuklasan na sangkot si Michael.
Nang marinig niya na nagpadala si Roberta ng isang ahente, unang kinontak ni Manafort ang lalaki, sinabihan nitong isa itong Black Kite Operation at tanging siya lamang ang dapat niyang pakinggan. Tapat si Agent Workman kay Manafort, kaya agad siyang pumayag, masaya na nakabalik na siya. Hiniling ni Manafort sa kanya na patayin sina Michael at Jesse. Sa bahay, natapos na ng may-ari ang pagtatapal ng sugat ni Michael. Gusto na niyang umalis ngayon, ngunit biglang pinalibutan ng mga pulis ang gusali at inamin ng anak ng may-ari na tinawagan niya sila. Inutusan ng mga opisyal na huwag makipaglaban, gayunpaman, nang sumugod ang may-ari sa pinto, agad siyang binaril ni Workman sa ulo. Pinigilan ni Michael ang bata sa pagsunod sa lalaki sa tamang oras, ngunit patuloy na nagpaputok si Workman para lang sirain ang lahat ng sasakyan ng pulis. Sinubukan ni na Jesse at Michael na tumakas sa likurang pinto, ngunit nakasalubong nila ang dalawang pulis. Sinimulan ni Michael ang pakikipaglaban sa kanila ng sabay, at sa ilang dalaw lamang, nagawa niyang patumbahin silang dalawa. Lumitaw ang ikatlong pulis nang lumabas siya, ngunit pinabagsak siya ni Michael gamit ang isang simpleng suntok at ninakaw ang kanyang mga gamit. Pagkatapos, nagsimula ng kumilos ang dalawa at sinubukan din silang pigilan ng iba pang mga pulis. Gayunpaman, pinigilan silang lahat ni Michael gamit ang pepper spray o taser. Hindi man lang sinubukang lumaban ng huling opisyal, kaya kinuha ni Michael ang kanyang mga susi. Ninakaw ng dalawa ang isang sasakyan ng pulis at aksidenteng nabangga ni Michael ang iba pang mga sasakyan habang palabas sila, ngunit sa wakas ay nakatakas din sila. Nang makita ang lahat ng ito sa mga kamera, sinubukan ni Roberta na tawagan si Workman, gayunpaman, pinatay nito ang kanyang mga komunikasyon. Samantala, hinabol ni Workman ang sasakyan ng pulis at nabangga ito ng sarili niyang sasakyan, ngunit nagawa ni Michael na pabilisin upang magpatuloy. Nagpaputok si Workman na sumira sa mga bintana, ngunit walang nasaktan. Pagkatapos ay binangga niya ng ilang beses ang sasakyan ng pulis na naging sanhi ng pagkabasag ng karamihan sa mga bintana. Nagpatuloy ang habulan sa kagubatan kung saan biglang lumiko si Michael upang mawala ang kalaban. Sa kasamaang palad, mabilis na nakahabol si Workman at sinundan silang muli na binangga sila ng ilang beses pa. Nang muling magpaputok si Workman, naiwasan ni Michael ang mga bala at nagsimulang magmaneho ng mas mabagal. Nang nasa unahan na si Workman, binangga ni Michael ang sasakyan nito, dahilan para ito ay tumaob. Sinigurado ni Michael na itulak ito palabas ng kalsada bago sila umalis ni Jesse. Ilang milya ang lumipas, nakahanap sila ng construction site at inanunsyo ni Michael na magpapalit sila ng sasakyan. Sa kakahuyan, buhay pa si Workman at nagsimulang maglakad sa kalsada na biglang hinarangan ng isang sasakyan ng pulis at ng sasakyan ng sibilyan. Mabilis na binaril ni Workman ang opisyal bago pinilit ang sibilyan na ibigay sa kanya ang sasakyan. Sa opisina, tinawagan ni Roberta si Manafort para tanungin kung kilala niya si Michael. Ipinaliwanag ni Manafort na ilang taon na ang nakalilipas, nagpatakbo siya ng isang off-book program ng mga piling ahente na tinatawag na Black Kites. Ang mga ahente na ito ay maaaring kumilos ng palihim nang hindi sinusubaybayan ng gobyerno ang lahat ng kanilang mga misyon. Si Michael ay isa sa mga unang ahente at isang tunay na kahanga-hanga. Isang araw, ipinadala siya upang patayin ng isang foreign intelligence officer, ngunit sa halip, pineke niya ang kanyang report at naglaho. Iniisip ni Manafort na sumali si Michael sa kalaban at pinayuhan si Roberta na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang pigilan siya. Pagkatapos, inutusan ni Roberta ang kanyang technician na i-hack ang Black Kite system. Natuklasan niya na tinulungan ni Michael ang isang Iranian scientist na tumakas matapos niyang ibigay sa kanila ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang nuclear program. Ang utos sa kanya ay patayin siya, ngunit tumanggi si Michael na baliwalain ang kasunduan. Habang patuloy na binabasa ni Roberta ang mga file, patuloy siyang minamanmanan ni Manafort gamit ang mga security camera. Maya-maya, tinanong ni Jesse si Michael kung may pamilya siya at sinabi niyang wala. Ayaw niya ng asawa at mga anak dahil magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Jesse na mas gugustuhin niya ang isang komplikadong sitwasyon kung nangangahulugan ito ng pagbabalik ng kanyang ina at tiyuhin. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang drawing ni Jack, sinabing siya ang pamilya ni Michael. Kalaunan, nakarating ang dalawa sa susunod na bayan at nanatiling nakayuko ang kanilang mga ulo para maiwasan ang mga security camera. Sa kasamaang palad, may isang kotse na may dashcam na nakakuha ng kanilang mga mukha at di nagtagal ay nalaman ni Manafort ang kanilang lokasyon. Matapos i-edit ang footage para mawala ang dalawa, ipinadala niya ang mga coordinate kay Workman. Pumasok ang dalawa sa lokal na simbahan upang makipagkita sa matagal ng kaibigan ni Michael na si Arthur na naghatid sa kanila sa kanyang bahay sa gitna ng kagubatan. Habang nakahanap si Jesse ng kakaibang gamot sa kusina, sinabi ni Arthur kay Michael na tinulungan niyang likhain ang Thea program bago siya umalis sa kanyang posisyon sa gobyerno at mayroon pa rin siyang kopya ng software. Nang maglaho si Michael, pinalitan ni Arthur ang kanyang larawan bilang sibilyan, ngunit pinalitan nito ni Manafort ng profile ng terorista. Gusto ni Michael na alagaan ni Arthur si Jesse habang siya naman ay aalis upang lumaban, ngunit sinabi ni Arthur na hindi niya kaya. Ginambala sila ni Jesse upang ibunyag na may cancer si Arthur, na nalaman niya dahil umiinom ito ng parehong gamot na iniinom ng kanyang ina bago mamatay.
Sa pag-aakalang gusto siyang itaboy ni Michael, humingi ng tawad si Jessie sa pagiging pabigat at naglakad palayo. Matapos kumpirmahin ni Arthur na ilang buwan na lang ang natitira para mabuhay, tinanong ni Michael ang lokasyon ng isang dating trafficker na kilala nila. Sa tingin ni Arthur ay masamang ideya ito dahil napakabayolente ng lalaki, ngunit sinabi ni Michael na wala na siyang ibang pagpipilian. Nang oras na para umalis, narinig nila na may kumakatok sa pinto. Nasa likod nito si Workman at nagpaputok, kaya nagmadali si Michael na magtago sa likod ng mga kasangkapan. Nang pumasok si Workman sa silid, itinulak ni Michael ang mga istante sa ibabaw niya. Nagsimulang maglaban ng mga lalaki, gamit ang lahat ng bagay sa silid bilang mga pansamantalang sandata. Sa kanilang paglalaban, isang baril ang nahulog sa sahig. Parehong mahusay na mandirigma ang dalawang lalaki, ngunit pagkatapos magpalitan ng ilang suntok, nagawa ni Workman na madaig si Michael. Nang papatayin na sana niya ito, itinutok ni Jessie ang baril sa kanya at nagmakaawa na tumigil. Sinugod siya ni Workman para desarmahan at kumuha si Michael ng nail gun para barilin ito ng ilang beses bago tumakbo kasama si Jessie. Habang muling nagpaputok si Workman, muling nakita ng dalawa si Arthur at sabay silang umalis sakay ng kanyang sasakyan. Hinabol sila ni Workman na may mas maraming putok, ngunit huli na ang lahat. Nag-text si Manafort sa kanya para tanungin kung tapos na ang trabaho at sinabi ni Workman na hindi, kaya hiniling ni Manafort sa kanyang assistant na ihanda ang team. Nang makarating ang grupo sa isang bayan, binigyan ni Arthur si Michael ng telepono at umalis. Nagpatuloy sina Michael at Jessie sa pagmamaneho ng sila lang at hiniling ni Jessie kay Michael na isama siya sa susunod niyang isla. Gayunpaman, tumanggi si Michael dahil gusto niyang magkaroon nito ng mas magandang buhay. Samantala, nalaman ni Roberta mula sa kanyang technician na may gumagamit sa Thea program ng hindi nila alam, kaya naghanda sila ng isang patibong. Sa London, sinadya ni Michael na makita sila sa camera. Pumunta sila sa nightclub at binugbog niya ang bouncer hanggang sa padaanin niya sila. Nakita ni Manafort ang kanilang mga mukha sa camera at sinubukang malaman ang kanilang lokasyon, ngunit agad siyang nablock. Ngayon, alam na ni Roberta na siya ang nagtatrabaho ng palihim. Sa club, nakatagpo ni na Michael at Jessie ang trafficker na si Kamal. Nang hilingin ni Michael na magbigay ng ligtas na daanan para kay Jessie na may bagong identity, tinanong ni Kamal kung bakit siya dapat sumunod. Binanggit ni Michael na sa loob ng maraming taon, nagawa lamang ni Kamal na mag-operate dahil pinapuksa niya kay Manafort ang kanyang mga kakumpetensya. Gayunpaman, ilegal na nagtatrabaho si Manafort ngayon sa dilim at papatayin ang lahat ng nakaharang sa daan. Dahil hinayaan ni Michael na kunan ng mga kamera ang kanyang mukha, di magtatagal ay darating ang mga ahente sa club. Walang magagawa si Kamal kundi tumulong. Ilang sandali pa, handa na ang mga papeles ni Kamal. Aalis na ang bangka sa loob ng 30 minuto, kaya kailangan nilang magmadali. Sinubukan ng dalawa na umalis sa club, ngunit natuklasan nilang dumating na ang team ni Manafort. Inatake ni Michael ang isa sa mga lalaki at mabilis itong tinalo para nakawin ng baril, binaril ito sa proseso. Dahil sa malakas na musika, walang napansin ng mga tao. Pagkatapos, kumuha si Michael ng baso mula sa bar at binasag ito bago sinaksak ang isa pang ahente ng maraming beses. Mabilis na nabaril ang susunod na kalaban at sa pagkakataong ito, napansin ito ng ilang tao. Sinubukan ni na Jessie at Michael na dumaan sa pasilyo ng banyo, ngunit natagpuan sila roon ng isa pang ahente at naganap ang isang barilan. Matapos magambala ni Michael ang mga kalaban, kinaladkad niya si Jessie pabalik sa club kung saan bigla siyang pinalibutan ng mga ahente at sinimulang bugbugin. Sinubukan ni Jessie na sumali sa away at pinabagsak siya ng isang lalaki, kaya binaril ni Michael ang lalaki para iligtas siya. Sa wakas ay nagpanik ang mga tao at tumakbo palayo. Sa kaguluhan, nahirapan si Michael na gumalaw at sinamantala ng isang ahente ang pagkakataong dukutin si Jessie. Tinawagan ni Michael si Arthur na nagbigay sa kanya ng mga direksyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kidnapper sa mga security camera. Habang si Jessie ay inihagi sa likod ng isang van, dumating din ang mga sundalo ni Roberta at hinarangan ng kalye. Iniisip pa rin ni Michael na kaaway sila at binugbog ang ilan sa kanila para mabuksan ang daan at patuloy na tumakbo. Nang matagpuan niya ang van, pinalibutan siya ng mga ahente ni Manafort kaya kinailangan niya silang labanan. Isa-isa silang pinabagsak ni Michael bago nagmadaling kinuha si Jessie. Sa sandaling iyon, dumating si Workman kaya ninakaw ng dalawa ang isang motorsiklo para makatakas. Sa pier, umiiyak si Jessie dahil ayaw niyang umalis nang wala si Michael. Bigla, nakarinig sila ng putok ng baril kaya inihagis ni Michael si Jessie sa bangka at pinanood siyang umalis ng ligtas. Pagkatapos, nagpaputok sina Michael at Workman hanggang sa naubusan sila ng bala. Pagkatapos, nagsimula silang maglaban ng mano-mano gamit ang isang piper at isang kadena bilang mga sandata. Nagawa ni Workman na sakalin si Michael, ngunit pinatumba siya ni Michael at ilang beses na hinampas gamit ang kadena. Para sa kanyang huling pag-atake, ibinalot niya ang kadena sa paligid ng tubo at hinampas si Workman sa ulo na tuluyang ikinamatay niya. Maya-maya, sa kanyang mansyon, tumingin si Manafort sa bintana at nakita ang dalawang gwardiya na patay sa lupa. Nang lumingon siya, nakapasok na si Michael sa silid.
Nagtalo sila tungkol sa Black Kite Project ng ilang minuto hanggang sa tuluyang barilin ni Michael si Manafort sa ulo. Pagkalipas ng 3 buwan sa Espanya, nasanay na si Jessie sa isang bagong buhay. Sinusubaybayan siya ni Roberta at ng kanyang koponan, inaasahan na darating si Michael balang araw. Kasalukuyang nagbabasa si Jessie sa isang kafe, ngunit nawala siya sa paningin ni Roberta nang may gumalaw sa camera. Nagdala ang waitress ng isang bag para kay Jessie na nakakita ng isang pyesa ng chess. Pinagmasdan siya ni Michael mula sa kalye, ngunit umalis bago pa siya lumingon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.